God, araw-araw kami ay magpupuri at magsasamba. Tunay nga po na kay buti po ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit tayo narito muli. Sa umagang ito, Lunes na naman po, no? Kaya gising na. At buksan na po na ng ating mga puso, isipan, at ang buhay para sa ating Panginoon sapagkat wala pong mahalaga sa buhay natin kundi ang presensya po ng Diyos. At papasalamat tayo sa Panginoon, buhay pa rin tayo para maganap natin ang kanyang kalooban sa bawat buhay po natin. Okay, so ito po ang ating Monday edition ng ating pong Almo-Salmo. Bigyan na po natin na para makabati po sa inyo. Sister May, isang pinagpalang Lunes. Amen. Isang pinagpalang Lunes, Brother June, Brother Hermie, at sa lahat ng kapatid natin. Kasama na natin sa oras na to, no? Nagdadatingan na sila, no? Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa oras na ito at samahan nyo kami hanggang sa matapos ang ating live stream at gawin na po natin yung ating part, no, na makapag-share. Share na po natin ang ating live stream. Sabi nga ni Brother June, napakabuti ng Diyos at buhay pa tayo. 2026 na, no? Kaya i-share na natin ang live stream. Paki-share na po, now na. Nakauwi na ba si Brother Rico? Kahatid ko lang po ngayong umaga. Sa airport? Apo. Okay. At patubayan sa ni Lord. Pakipanalangin po para sa kanyang safe travel. Pakisama sa prayer po ang safe travel po ni Brother Rico. At Amen. para samahan din po tayo sa umagang ito, Brother Hermie, bumati ka muna. Yes, good morning Brother June, Sister May, good morning at sa ating mga kapatid. Still, Happy New Year pa rin. Welcome po sa bagong taon po natin na 2026 po at maraming salamat po at naririto na naman tayo, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat po. God bless po sa inyong lahat po. Thank you po. At Merry Christmas pa rin po, no? Pasko pa rin Opo. po. Yan. At Brother Hermie, meron kang kopya, no? Na pag ko kanina, di ba? Okay. So basahin mo yung Tagalog. Yes At po. tayo po pangungunahan ni Sister May sa ating panimulang panalangin. Manalangin muna po tayo para makasama natin ang ating Panginoon sa gawain na ito. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagkakas Diyos, napakabuti niyo, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Lord, 2026 na po, samahan niyo po kami palagi sa aming buhay. Lahat po kami, Panginoon, dito sa sambahayanan. Sino ako, tulungan niyo po kami na makapanatili sa inyo, Panginoon. Lord, kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming buhay, kaya lagi niyo po kaming samahan. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin at nakakapaglingkod po kami sa aming mumunting paraan, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kalusugan ng pag-iisip at lagi po namin naiisip ang kabutihan niyo, Panginoon, ang pagpapala nyo at ang pag-ibig nyo, Panginoon. Maraming salamat po. Yes, Lord. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo na may kababaang loob. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na ginagawa namin sa inyo, Panginoon. At sa aming kapwa at sa aming mga sarili, Panginoon. Patawaran niyo po kami. Lord, kayo na po ang bahala sa mga kapatid namin na nangangailangan ng panalangin. Sa oras na ito, Panginoon, panalangin ng kagalingan, panalangin ng kalayaan mula sa pagkakalugmok sa kasalanan, kalayaan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa na hindi nakakabuti sa buhay, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Lord, tinataas ko rin po sa inyo ang biyahe ni Brother Rico. Yes, Lord. Gabayan niyo po at protektahan, ilayo sa anumang kapahamakan at maayos po sana siya makarating sa Dubai, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanya, Panginoon. At Lord, kayo na rin po ang bahala sa lahat ng mga kapatid namin na nasa biyahe ngayon, na papasok sa kanilang mga trabaho, Lord. First day po ng pasok ngayong araw na ito sa taon ng 2026. Kayo na po ang bahala sa amin sa taon na ito, Panginoon.
itinataas po namin ang buhay namin sa inyo. Lord, kayo na rin po ang bahala. Kay Brother June, bigyan niyo po siya ng kalakasan palagi, Thank you, Panginoon, Lord. sa lusugan ng isip, Panginoon, para makapagpatuloy po siya sa pagpapastol Yes, Lord. sa amin. Dahil mas marami pa pong kaluluwa na gusto naming mailapit sa inyo, Panginoon. Lord. Kaya kayo na po ang bahala. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal. Oh, praise God, no? So yun po muli ang paalala sa atin ng ating Panginoon sa pagitan ng awit natin, no? Kailangan po nating magmahal para masabi nating tayo po ay mga Kristiyano, no? Hindi sa kaalaman tungkol sa Biblia ang pagiging Kristiyano, kundi ang tatak po ay nasa pagmamahal, pag-ibig. Okay, at tutunghayan na po natin ang salmo para sa araw na ito. Katulad ng dati, makalawang beses natin babasahin to sa wikang Ingles at saka sa wikang Tagalog. Kaya pakinggan po natin maigi, babasahin ko sa wikang Ingles at babasahin ni Brother Hermie sa wikang Tagalog. Beloved sisters and brothers, it's Monday today, the 5th day of January. And our psalm reading will be taken from chapter 2 of the book of Psalms, verses 7, 8, 10, and 12. At ito pong ating salmo sa wikang Ingles. Responsorial psalm is, I will give you all the nations for an inheritance. Again, I will give you all the nations for an inheritance. The Lord said to me, You are my son. This day I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for an inheritance, and the ends of the earth for your possession. And now, O kings, give heed, take warning, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice before Him. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to Be to God. God. Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. Ito po ang ating tugunan, buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari ng Sion. Aking niyahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman ito ang giliw mo, Ama, sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko anumang naririto sa buong daigdig ay magiging iyo. Kayo mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoon Diyos iyong paglingkod at katakutan lubha. Diyos na aming Ama, ang pagdating ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo ay nagbigay sa amin ng liwanag, gabay at pag-asa. Gawin mo kaming mga kasangkapan at tagapaghatid upang ang liwanag na nagmula sa iyo ay lumaganap at sumikat para sa aming lahat. Naway masumpungan ng iba ang sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Ang ibig mong mangyari, hinihiling namin na ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, ang mabuting salita ng Diyos.
Salamat Salamat sa Diyos. sa Diyos. Okay. Amen po. Kaya pala mahaba binasa yung prayer. Prayer. Hindi kasama sa Prayer sabi po yung ba yun, prayer. Brother John? Ah, Prayer? Apo. I'm sorry, hanggang Brother salmo John, lang. hindi ko. Ah, Nadagdagan ko lang. Di bali na. Okay na. Tapos na yan. Natapos na Sorry. naman. Okay. Kaya pala haba eh. Anyway, sa brothers sisters, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat, no? At tunay nga po na kay buti po ng Diyos sa atin, no? At ano ba palatandaan? Bakit natin nasasabing mabuti ang Diyos? Nagkaroon po ng Pasko, di ba? Ito po yung pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang walang hanggan at walang hangganang pagmamahal po sa atin, no? Ang kanyang pagparito sa mundo natin, no, na nasa klaw ng kadiliman mula nung magkasala si Adan saka si Eva, yung sumuway sa utos ng Diyos, di ba? Kaya ang tunay na liwanag at ilaw po sa buhay po natin ay walang iba kundi ang Diyos, di ba? Kaya kung tayo po ay nagkasala, di ba? Kadiliman po ang mananaig sa ating buhay, no? At kaya nga importante po na tayo ay nagsusumikap na makiisa lagi sa ating Panginoon sapagkat siya lang po nagmumula, sa kanya nagmumula ang tunay na liwanag, di ba? Sabi nga, I am the light of the world. And whoever walks with me, no, in life will never walk in darkness. Kaya sa atin pong ebanghelyo, no, ay pinapahayag ng Diyos ang kahalagahan niya sa ating buhay, di ba? Sabi nga po, ito nakalagay, the people who sit in darkness have seen a great light, no? And those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen, no? Dumating na ang liwanag sa buhay, no? Yun po yung dinala ng Pasko sa atin, di ba? Si Kristo po yung liwanag na nagbumula sa Diyos para hindi na tayo pwedeng linlangin pa ng demonyong kaaway. Kasi ang demonyo po ay maglilinlang, di ba? Maglilinlang. Kaya sa ating unang pagbasa, di ba? Binigyan po tayo ng babala, no, ni Apostol Juan sa kanyang unang liham, no, na tayo ay manatili sa Panginoon upang hindi tayo malinlang ng demonyong kaaway, di ba? Napaganda yun ang kanyang warning po, di ba? Sabi, this is how we know the spirit of truth and the spirit of deceit, di ba? In other words, kailangan ma-distinguish po natin kung ito bang bagay na ito, itong nasa isip ba natin, ito ay galing sa Diyos o galing sa demonyo. Ako ba'y ipapahamak nito o ako po'y pagpapalain pag ginawa ko ito? Diba? Dalawa lang naman po ang pupuntahan natin sa buhay. Either pagpalain tayo o tayo ay mapahamak. Pag ang pinakinggan natin at sinunod po natin ay ang dikta ng demonyo, sigurado po na mapapahamak tayo. Diba? Marahil makakaranas ka ng panandaliang kaligayahan. Diba? Katulad ng mga nagpayaman sa flood control. Diba? Yumaman sila, halos talagang nabibili na lahat ng mga magkakara at saka malalaking bahay, pinakamagandang mga kotse, 'di ba? Pero anong nangyari, 'di ba? Yung isa nagpakamatay, 'di ba? Anyari, what happened, 'di ba? Kala ko ba masaya na sila dahil sinunod nila ang dikta ng kaaway, 'di ba? Na magpayaman at baliwalain mo na yung spiritual na buhay mo, di ba? So brothers, sisters, ito muli ang leksyon, no, na ating nararanasan at natutunghayan natin at natututunan. What does it profit if you gain the whole world? No? Ikaw na ang pinakamayaman sa lahat pero pag wala kang Diyos, kapatid, wala kang kapayapaan, di ba? Wala kang kapayapaan. Kaya doon na po tayo sa ating Panginoon, di ba? Katulad ni Juan Bautista, di ba? Sina Simeon, sina Ana, ano bang ginawa nila sa buhay nila? Bakit sila pinagpala, di ba? Dahil wala pong ginawa sa buong buhay nila, kundi ituon ang kanilang isipan at puso sa Diyos lamang at wala na pong iba.
Kaya brothers, sisters, nothing and no one can make us perfectly happy but God alone. At yan ang dahilan kung bakit araw-araw nag-aalmusal mo tayo. No? We remind ourselves, no, na without God, you're heading towards damnation. Hindi lang ordinaryong damnation, kundi eternal damnation. Yung pong kapahamakan na walang katapusan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya gising, no? Yun ang panawagan ni Juan Bautista, repent, magbago na. Kaya may New Year's resolution na po ba tayo, di ba? Isa lang naman po ang importante, no, na gawin natin New Year's resolution. Unahin po natin ang Diyos, di ba? Kesa sa lahat ng bagay, di ba? Kaya whenever we make decisions, di ba? Always ask yourself, kung ako si Kristo, 'di ba? Ano ang gagawin ko sa araw na ito, 'di ba? Yan. So, 'wag mong gawin yung mga ikaliligaya mo, 'di ba? 'Wag kang pumunta sa isang lugar dahil hinahanap mong kaligayahan mo, 'di ba? Gawin mo ang mga bagay na ikaliligaya ng Diyos, 'di ba? Kaya tayo, sabi nga natin, paghikayat natin lagi sambahin ng Sino Ako Family, mangumpisal, 'di ba? Pag matagal nang hindi nangumpisal at magsimba, hindi lang tuwing linggo, no? God deserves more of our life. Kaya ang ating resolution for this 2026, less of me but more of Christ, brothers, sisters, no? That I may decrease so that Jesus may increase in my life. Kaya yun pong importante, ha? Let that be our resolution, brothers, sisters, para sama-sama natin o tayo na mararanasan ang buhay na kasiyasya, buhay na ganap, at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Good morning, Sister May. Amen. Good morning, Brother Jun. No? Napakaganda ng mga pagninilay ni Brother Jun sa ating ebanghelyo, sa ating salmo-salmo, kasi napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Ibibigay niya. Di ba? Ano yung ibibigay niya? Ibibigay niya ang buong daigdig sa iyo. Di ba? Amen. Grabe yung pangako ng ating Panginoon na yun. Basta, sumunod ka lang sa Kanya, no? Unahin palagi ang ating Panginoon. Yun ang gusto niya eh. Ibibigay niya lahat sa atin. Basta makita niya yung puso natin na siya lagi ang inuuna natin, no? Katulad ng mga nagdaang, ito yung celebration ng Christmas, New Year. May nagawa ba tayo para sa Panginoon o puro pansarili lang ang nagawa natin? Di ba? Pwede natin pagnilayan yan ngayon na eto bang nakaraan na ito, nakapagpasaya ba ako ng tao? Napasaya ko ba ang Panginoon o napasaya ko ang sarili ko? Diba? Tama yung sinabi ni Brother John na it's about time ngayong 2026 na mas damihan natin, no? Yung presensya ng Panginoon sa buhay natin kesa yung sarili natin na uunahin natin. Kasi talagang hindi, lagi natin sinasabi to, lagi natin binabanggit ito sa live stream na hindi magpapalugi ang Panginoon sa atin, no? Talaga, pag nakikita niya, pag pinagkatiwalaan kanya sa maliit na bagay at nakita niya na naging faithful ka sa kanya, pagkakatiwalaan ka sa mas malaking bagay. Amen. No? Ganon yung ginagawa niya kay Brother Jun, no? Nakita niya yung faithfulness niya nung maliliit eh, no? Nung konti pa kami sa Sino Ako, no? Hanggang ngayon na kahit papano medyo dumami na, no? Talagang makikita mo yung faithfulness ng Panginoon dahil nakita niya yung faithfulness ni Brother Jun. Kaya mga kapatid, no? Kaya yung buhay natin talagang pag itinilaga natin sa ating Panginoon, talagang wala ka nang hahanapin, parang punong-puno ka na. Parang sobra-sobra na. Kahapon po nung bumabiyahe kami pa Manila kasi doon na kami natulog sa condo ni Josh dahil nga napakaaga po nung dapat nasa airport si Brother Rico dahil 12:00 po yung time ng flight niya. Iniisip namin, first day po ng luwasan ngayon, ng trabaho, ng
ng school, may mga pasok na yung ibang school. So nag-anticipate na po kami na Traffic. bumiyahe na kagabi at baka mahirapan kami sa NLEX. True enough po, kanina pa uwi ako, nakita ko na talagang nagbo-volume na po ang sasakyan sa NLEX, no? So yun, habang nagpabiyahe kami, nagkukwentuhan kami mag-iina, no? Yung mga bata. Yung sinasabi nga ni Brother Rico sa kanila na, kasi nakita namin, parang yung mga bata, na-overcome na nila yung mga material na bagay sa buhay nila. Ibig sabihin, hindi na ganun masyadong naghahangad ng kung ano-ano. Praise Yung parang, God. sabi nga ni Rick, ni Gift na, akanin mo lahat yan, di ba? Yung parang sabi niya, parang nakakaso ka na. Sabi niya gano'n. Praise the Lord. Sabi nga ni Rico na, iba talaga sa buhay pag nasa Diyos ka. Kasi talagang mapupuno yung puso mo ng kaligayahan pag ang Diyos yung nasa sayo, no? Kumbaga, hindi ka na magiging mapaghanap, magiging kontento ka na kung ano mang dumarating sa'yo, kung ano man ang binibigay ng Diyos. Kasi talagang ma-amaze ka, no? Ma-amaze ka dun sa binibigay ng Panginoon sa'yo na kahit hindi mo hangarin, di ba? Minsan, siyempre, tao pa tayo, no? At saka, Minsan tsaka Sister May, di ba? Ang binibigay sa atin ng Diyos, more than what you deserve, di ba? Totoo po. Yung, Totoo yung Brother katulad John. ng buhay ko, buhay ninyo, ni Brother Rico, buhay ni Brother Hermie, di ba? Hermie. Okay. Hindi natin sukat akalain na mararating natin itong status sa buhay natin ito, no? Amen. Na magkakaroon kayo ng 2 kotse, magkakaroon kayo ng sariling bahay nyo, 'di ba? Si Amen. Praise the Brother Lord. Hermie ganun din, 'di ba? Talagang sobra-sobra sa nararapat, no? Ganyan mag-bless si Lord, 'di ba? Kaya Totoo. you will never go wrong, no? If you dedicate your whole life, your whole heart and whole mind to God. No? Go ahead, sis. Totoo, Brother John. Totoo, grabe. At yun nga, yung sinabi mo, nabanggit mo yung bahay namin, no? Na kala namin mawawala nung pandemic Oo, dahil nawala ng diba? trabaho si Brother John. Alam mo, Brother John, bayad na siya last December 28. Salamat sa Thank Diyos. you, Lord. Thank you, No, Lord. after Thank 10 you, Lord. years, no, nabayaran na namin. Kaya, Hallelujah. grabe, no? Ganun kabuti ang Panginoon. Ganun siya kabuti talaga na talagang andyan siya lagi, no? Grabe, hindi mo talaga mai-imagine yung sinasabi ni Brother John na yung mga pinagdarasal mo na sabi nga namin dati nagkukwentuhan kami, pangarap lang namin magkaroon ng owner. Yung owner na, Kotse, na na jeep. parang jeep owner lang siya. Pero hindi, di ba? Hindi yun ang binigay ng Diyos sa'yo kasi mauusukan ka doon, di ba? Kaya ganun kabuti ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon dito, yung binasa mo sa ating salmo, ibibigay ko sa iyong mundo eh. Totoo, grabe. Kotse talaga. pa, 'di ba? Kotse pa. O Oo, SUV totoo, pa, Brother John. 'di ba? Sobra-sobra talaga ang biyaya ng Panginoon. Talagang manalig lang tayo sa Kanya at lagi tayong sumunod. No, huwag matigas ang ulo. Minsan napapalo tayo kasi kasalanan natin, no? Lumalayo tayo sa Kanya. Pag nakita ng Diyos ang desire ng puso mo, talagang malulula ka sa ibabalik ng Panginoon sa iyo. Na-experience namin yan, kaming mga halos nagla-livestream at alam ko lahat ng mga nakikinig, no? Yung mga nagiging faithful sa Panginoon, alam ko talagang ibinibigay sa kanila ng Panginoon kung ano yung hinihiling ng puso nila. Ganon kabuti ang Diyos. Hihintayin nyo buong daigdig ang bibigay ng Panginoon. Amen. Amen. Brother Hermie, Sarap naman mag-share talaga. Alam mo, yung share ni Sister May. May, hindi nagkakalayo doon sa karanasan ko at siguro sa karanasan ni Brother John. Yan. Kasi halos lahat naman pare-pareho magiging karanasan mo Basta iisa lang ang Diyos mo Iisa lang. Sumunod ka sa Diyos. Amen. Lahat kayo pare-pareho. Kasi pantay-pantay ang gusto ng Diyos. Ayaw niya nalalamangan ng isang mga tagasunod niya. Ayaw niya naglalamangan sila kasi magkakainggitan Gusto ng Diyos, kung ano yung binigay sa isa, ibibigay niya rin sa iyo. Yan. Basta wag ka lang magbabago.
Yun. At saka, imagine, literally, hindi naman tayo humihingi ng Diyos. Diyos ko, bigyan mo akong malaking bahay. Diyos ko, bigyan mo akong maraming kotse. Diyos ko, hindi yun po yung gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, yung maging masunurin ka sa Kanya. At sundin mo yung mga pinagagawa niya. At the rest, ibibigay naman niya eh. In Yeah. His time, hindi yung time mo eh. Yeah. At alam mo, brother John, nag-start nga kami eh. Ni Sister Rosie, nangungupahan lang kami. Ganun din kami. Maliit na bahay Yeah. dun. Oo, maliit na bahay. Tapos bigla na lang pag-upa, sabi nung may bahay doon sa tinupa namin. Alam niyo po ba na lahat po na tumira dito, nagkakabahay kagad? Tapos sabi niya, kalilipat lang yung umupa rito, pagkalipat dito, 3 months na, may bahay na siyang bago. Abay, nagkatotoo nga, ano, noong tumira kami doon in 3 months, abay, sabi ni Rosie, pa, bili tayo ng bahay, meron na tayo nakitang bahay diyan sa Masinag. So, sabi niya, row house. Abay, sige, sabi ko, fight na, okay na tayo. Sabi ko gano'n. So, nabili namin yung bahay na yon. At the same time, nabili pa namin yung isang lote na bakante. Pero ang bilis namin nabayaran yun, napakabilis. Talagang napakabilis. Kasi lahat ng sweldo ni Sister Rosie, tinuon niya doon. Talagang focus eh. Nabayaran na yon in 3 years, naging maayos yung ang kanyang trabaho, naging maayos ang kanyang kalagayan sa kumpanya. Unti-unti na po-promote siya. Ang bilis talaga ng promotion. Praise Para bang talagang hindi namin pa maisip, makakalain na dumating kami sa ganun. Basta may pagkakasundo kami na nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Sa isang bagay para sa mabuo ang isang pamilya. Yun. At nangyari ang lahat. Dapat talaga may pagkakasundo sa mag-asawa. Hindi pwede maging magkaiba. Yun, Brother John. At sa totoo lang, Brother John, talaga meron ako mga gustong sabihin sa iyo, no? Etong panahon na ito. Kung babalikan lang natin yung New Year at yung Christmas, yung sinasabi ni Sister May na nagbago yung mga anak niya, ibabalik ko lang, no? Yung maraming bagay na dating gusto niyang bilhin, marami siyang meron na, nandun na lahat. Ngayon, biglang nag-lie down, nag-lay low, na ayaw na, sapat na. Sapat na siya, punong-puno na. Ganun din to yung anak ko, Brother John. Diyos ko. Halos, sapatos niya, buwan-buwan, bago. Imagine yung sapatos na bibili ka na worth 10,000 every month, bibili. Minsan, 2, 3. Punuin niya yan. Tapos yung drawer niya, punong-puno. Talagang punong-puno. Isang anak ko. Sandali ba na isasaksak ko lang yung aking Yes. laptop. Go ahead. Continue. Yeah. Kasi talagang punong-puno yan. So kami naman, nagtitimpi kami. Sabi niya, ano kaya nangyayari sa anak ko? Ba't gano'n? Sabi ko, halos ang lahat ng sweldo niya, pupunta doon. Pero one time, etong New Year na ito dumating. Sabi namin, sige, mag-usap tayo. Sabi niya, sabi nung asawa ko, magkaroon tayo ng goal para this coming 2026. Ano ating goal? So, everybody, nag-usap kami 4. So, anong pagbabago, para kami nag-usap talaga na, yun yung kaibigan ko na sana magkaroon ng dialogue kami during the time ng 2026. Yun, nagsabi nga siya na, ngayon, 32 na ako, going 33, sabi niya, gusto ko na magbago. Sabi ko, siyempre, saya ko. Ang saya ko, di ba? Tapos yung isa naman babae, ganun din. Nagsabi din siya ng sarili niya. Sabi niya, i-improve niya raw yung kanyang sarili. So, ibig sabihin, nag-open up, na parang lumiwanag talaga sa amin ni Sister Rosie. So, hindi namin kailangan pagsabihan eh. O, ikaw pa ba, anong goal mo? Sabi ko, ang goal ko naman ngayon, physically, sabi ko, hindi na ako kakain ng karne. Sabi ko, hindi ako kakain ng baboy. Walang baboy, walang karne. Pakakainin ko lang, puro healthy, sabi ko gano'n. So, sige, may goal ka. Tsaka, pagbubutihan ko pa rin pagsaserve ko sa inyo lahat. Sabi ko gano'n. As a father. Yun, ang ganda talaga. So, masaya ang isang mag-asawa, isang pamilya. Pagka mayroong pinag-uusapan lalo na sa pagpapabuti, lalo na sa liwanag. Nandun na, makikita mo na yung liwanag eh. Unti-unti na, nare-realize na nila na, nagbabago. Sabi niya pa, magbabago na ako. O, babawasan ko na yung pagpapayat ko ha.
babawasan ko na yung paglalaro ko, may mga ganun ba? So, kailangan give natin ng chance. Yun yung sinasabing liwanag. Liwanag sa isang pamilya, kasi ang liwanag talaga nag-i-start sa pamilya eh. Bago tayo lalabas sa ibang tao eh. Pag maliwanag ka na, makikita ka na ng kapwa mo. Minsan may naririnig ako, Tito, nagbago na talaga. May nakita na akong pagbabago sa kanya. So, di ba ang sarap pakiramdam pagka meron kang nakikitang naririnig ng bibig mo, ng bibig sa ibang tao, ang pagbabago, lalo na ako nakikita sa iyo, nakikita sa pamilya mo. Kaya ako, blessed na ako. Hindi, yung kahilingan ko lang na mag-usap-usap kami, yun lang po yung regalong hinihingi ko. Mag-usap-usap lang kami. At the same time, nung nag-pray ako, sabi ko, sa prayer ko, sabi ko, ang yakap lang ng mga anak ko ang siya nagbibigay sa akin ng lakas at liwanag. Alam mo, nung sinabi ko yun, wala nang tigil silang kakayakap everyday ngayon. Every time magkikita kami, yakap. Every time. Kasi po talaga, ma-feel mo eh. Merong isang sa simbahan, nagtatantrum yung bata. Bata lang, nagtatantrum. Nagsisigaw sa simbahan. Niyayakap ng nanay kahit hindi siya yung tatay medyo nagagalit pero pinipilit. Alam mo, pag yakap niya, nakikita ko yung bata, kumakalma. Tapos titignan yung mami niya. Kahit na nagtatantrum siya, nakikita niya. Hindi, imbis na magalit eh. No, duda. Hindi. Niyayakap niya hanggang sa maabsan. Ganun po yun. At nakikita ko rin sa mga anak ko yun. Lalo na yung mga anak ko na pag nasa maraming tao, yayakapin niya. Iyan niya eh, haplusin niya yung katawan. Ano po yung pagyakap po talaga malaking bagay po sa tao yun. Kahit sino po sa atin, kahit na kapatiran natin, yun lang hakbay natin, yung hawak natin, meron pong dating yun. Malaki po ang dating ng pagyakap ng, yun lang sa ating headset ba, pag yumayakap sa kahit kanino eh, nararamdaman niyo po yun eh. Yakap po ng Panginoon yun, at yun po'y gawa ng Diyos yun para sa atin. At maniwala po kayo, yakapin mo, ang lahat ng bagay, basta niyakap mo may pagbabago. At talaga, itong bagong taon na ito, meron po magandang mangyayari. At sabi naman ng Panginoon, sa lahat ng mga namumuno, mag-iingat kayo. Lalo na yung mga namumuno ngayon. Pinibigyan tayo ng babala. Ito dito sa nakasulat na to, di ba? Sabi niya, mag-ingat kayo. Sabi niya, nagbigay na ng babala ang Panginoon eh. Sa mga leader, kung magiging leader ka, ang Diyos na kaharap-harap. Ang Diyos na harap sa inyo. At hindi na ang taong bahayan. Ang Diyos na ang magbibigay siya na ang bahala magja-judge, hindi na ang tao. Never na ang tao magja-judge. Kaya ang tao kasi pag nag-judge, minsan nalalagyan pa eh, nababago pa eh. Minsan pagka sige na, konti lang naman ginawa niya, patatawarin na yan. Pero ang Diyos, hindi po nagbabagong isip ng Diyos. Pagka talagang dapat ka parusahan, paparusahan ka. Kaya po, maganda po sana talaga na simulan na po natin sa bagong taon, 2026. Pag sumikapan po natin magbago. At pakita pa rin natin na mahal natin ang isa't isa, ang pamilya natin. Huwag po tayo mawalang pag-asa. Kung lahat po naman tayo, nagsimula sa wala eh. At ibibigay naman ng Diyos sa kanyang kagustuhan in His time. At huwag po tayo magmadali. Dahil kung hindi mo naman pinaghirapan, hindi mo naman pinagsumikapan, hindi mo po maratanggap yun. Kailangan po talaga, dadaan po sa proseso. Dadaan po kayo sa makipot na daan. Hindi po pwedeng tumaya ka lang sa loto. Gusto mo mananalo ka na. Hindi po yun. Wala pong sugal ang pagiging maunlad na tao. Ang pagiging maunlad na tao, sinisimulan po yun sa pagbabago ng ating sarili, ang ating kalooban, ang ating puso, paano tayo makita na si Kristo na namumuhay sa atin ngayon. Yun po yun. At amen po. Kaya po talagang po ako talagang blessed ako sa mga anak ko. Sa lahat po, nabibless po ko. Hindi na sa mga anak ko, sa mga nakikita kong tao, sa nakakaharap kong tao, nabibless po ko. Kasi kita ko talaga si Kristo sa kanila. Yun. Makikita niyo po si Kristo, tandaan niyo po. Nandyan lang sa paligid yan. At ikaw naman, magiging
magiging liwanag ka. Kung makikita mo talaga yung tunay mong kalooban sa kapwa mo. Huwag tayong maging choosy, huwag tayong mamili. Huwag natin piliin kung sino yung gusto lang natin. Pantay-pantay. Piliin po natin lahat. Dahil talaga ang Diyos naman, hindi naman niya tayo pinili, hindi naman namili ng eto, gusto ko, eto, ayaw. Pantay-pantay po. Basta may pakumbaba at mayroon po talagang gusto magbago. Yun po. At yun lang po, Brother Jun. At gusto ko man sana magpahayag pa, sobra-sobra na biyaya talaga na natatamo natin sa Panginoon, galing sa Panginoon. 2026, magbago na po tayo. Ang the best pong pagbabago is more of spiritual life than material life, no? Yan. More of, kasi tayo po masyadong too much distraction po ang materialism, no? Yan po nakakasira sa tao. So yan pong more prayer life, 'di ba? More of going to the Holy Eucharist, more of receiving Jesus. Yan po mga magagandang pagbabago. Mga pagbabagong nagtatagal, 'di ba? Kasi pag gusto mo lang magbago without God's help, hindi mangyayari. No, every year gagawa ka ng New Year's resolution, pero hindi mo pa nagagawa yung tunay na pagbabago, 'di ba? Kaya ang tunay na pagbabago po ay yung paglapit sa Diyos, no? Yung pagpapahalaga, no? Pagbibigay ng oras at panahon sa Diyos, no? Yun po ang sabihin natin sa mga miyembro po ng pamilya natin. More of God, 'di ba? More time for the Lord, more prayer time, more love. Yan. Less yung away, no? Less yung mga debate, yung mga disagreement, no? Yung pong iwasan natin. Diyan po nagwawagi ang demonyo sa atin, 'di ba? Kaya mag-aasawa, daming nag-aaway, ang daming sa social media na lang, 'di ba? Kita naman natin ang hirap talaga po ng pagsasama ng mag-asawa, no? Mas maraming pinag-aawayan kaysa pinagkakasunduan, no? At marahil mapapansin niyo po 'yan, no? O marahil nararanasan niyo rin po 'yan, 'di ba? Yan ang reality ng ating relationship with one another. Hindi ito parang ice cream lagi, no? Talagang it's a struggle, no? Talagang mararamdaman mo na may demonyo na gustong magpabagsak sa iyo, na gustong manginis sa iyo, 'di ba? Kaya ang mga mahal po natin sa buhay, dalhin natin kay Kristo, no? O dalhin natin si Kristo sa buhay ng ating mga mahal sa buhay, 'di ba? 'Yun po ang papel natin. Just like John the Baptist, no? He always points out to Jesus. Kaya turo natin lagi, punta kay Kristo, 'di ba? Sama natin sila sa gawain, 'di ba? Para itong gawain kasi natin is an extension of our families, 'di ba? Kaya maganda rin pong nakakasama natin ang miyembro po ng ating pamilya sa gawain, no? At let's say our best. Wala naman po imposible sa Panginoon, no? As long as gustuhin mo 'yan sa puso mo, ay mangyayari 'yan, no? Kaya yun po ang ating focus for this new year dahil bagong taon, new life, di po ba? At ang new life for us, the meaning of our new life for us ay yung buhay na kaya-aya sa Diyos. Yung buhay na parang buhay ni Kristo. Walang kaligayahan si Kristo. Sabi nga niya, my food is doing the will of my Father, no? So, yun, sabi niya, ang kaligayahan ko, no, ay ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaya yan ang maganda sa Sino Ako Family, no? Unti-unti nagbabago tayo at sa pagbabago natin nadadamay ang ating mga mahal sa buhay. Yan po ang totoo dyan, no? Nadadamay ang mga mahal natin sa buhay. Yung pagbabago hindi lang nananatili sa atin, no? Yung sinasabi ni Brother Hermie, kailangan magbago tayo, no? Para magbago din ang ating pamilya, 'di ba? At sabi nga ni Brother Hermie, maging liwanag ang iyong pamilya. At ang pamilya naman natin, magiging liwanag yan kung si Kristo ang sentro. Yun. Dahil si Kristo talaga ang tunay na liwanag.
Sister May? Amen, no? Kaya sa Sabado na po ang ating Oo nga, sa face-to-face. Huwag Sabado niyong na, no? kalimutan. Mm. Kasi 5 na po ngayon. So, January 10 po, magkita-kita tayo ulit. Magsama-sama bilang isang magkakapatid sa ating pagpupuri at pasasalamat, no, sa nakaraang taon at etong darating na taon. Di ba, para sa tayo atin. kasi, ang kaligayahan natin, di ba, Brother Hermie, ay makita natin ang bawat isa sa atin, no? Kaya, Opo. wag nyo namang ipagkait yung kaligayahan namin na makita namin kayo sa Sabado. Totoo yan, totoo. Kalakasan namin kayo sa mga nanghihina, no? Pag nakita natin yung mga kapatid natin na andoon, no? Yeah. Bawat isa talagang ang sarap ng pakiramdam, no? Yung makikita mo yung kagalakan ng bawat isa pag nakita yung kapatid na lalo na yung medyo matagal nang nawawala. Sa atin talagang grabe yung kaligayahan na nararamdaman. Paki-message ulit si na Brother Dino. Baka makalimutan. Sige po, no? Talagang ganyan, no? Ganyan talaga yung ano natin, talagang yung kaligayahan natin, yung makita natin, yung kapwa natin na maging maligaya din sa pamamagitan ng yung pagkikita-kita, yung pagsasama-sama kahit saglit na oras, no? Pero punong-puno, no? Kumbaga parang yun yung ating charging station, no? Kailangan natin mag-recharge para ma-full bat tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya wag pong kakalimutan, no, sa Sabado, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon, no? Kaya mga kapatid, yung wag nang gumawa ng dahilan, no? Kasi sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, napakadaming dahilan. Kaya wag mo nang lagyan ng dahilan, no? Kung matutuwa nga ako, ay may share ko lang, no? Si Sis, sino nga to? Pornia Gallardo. Anong pangalan? Si Lynn. Si Lynn, no? Yun, tuwan-tuwa ako doon dahil before Christmas party natin ng face-to-face, no? Nag-message siya sa akin, humihingi siya ng dasal. Kasi ayaw nga daw siyang payagan ng boss niya na mag-absent sa mismong Christmas party natin. Pero nung malapit na yung Christmas party, sabi niya, Sis May, thank you so much. Sabi niya, pinayagan mo ako. Di ba? Di ba yun yung Christmas party mismo, di ba, nagpasalamat siya sa Diyos. Brother June, papasalamat po ako sa Panginoon dahil pinayagan po ako na mag-live. Yan nga po, no? Ganun tayo kainit pag may gawain, no? Yung talagang nilulook forward natin na, ay, sa Sabado, lahat yan, cancel. Basta ang schedule ko lang, papunta sa Santa Ana. Dapat ganyan tayo mga kapatid. No? Kasi ang attitude kasi natin minsan, di ba? Di ba, Len, marami pa naman next time eh. Totoo. Kung hindi ka naaabot next time. Yun nga. Wala naman tayong kasiguraduhan yung bukas. Diba? Kaya kung anong magagawa natin para sa araw na ito, gawin natin at wag natin pagpabukas. Because tomorrow is never promised to us. Totoo, Brother June. Mayroon nga ring balita rito na nakakalungkot, no? Yung sinasabi ni Brother June, no? Yung kaibigan ko rito, taga Phase 5, nag-outing lang sila sa Siargao, Brother June. Grabe, nagkayak lang yung magkapatid at saka yung tiyuhin. Ayun, namatay yung yung nakababatang kapatid at saka yung tiyuhin, nalunod sila. Nasa Siargao. Hindi pa po sila nakakauwi until now. Pero sa awa ng Diyos, no, mabuti talaga ang Diyos, no? Kasi nung pang-5 araw, dun pa lang nakita yung bangkay ng bata. Uuwi sila sa sa Thursday pa lang. Sa Thursday, no? Kaya, yun nga, yung sinasabi ni Brother John, hindi mo pwedeng ipangako na sa susunod na face-to-face ka a-attend. Malay mo kung di ka naaabot doon, no? Kaya, kung kaya natin gawin now na, gawin na natin. Huwag nang magpabukas, huwag nang magpamamaya. Laging now na. Lalo na yung ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Brother Hermie. Yes. Ito lang nung minsan kasi umattend ako nung wake nung sa chewing ko Nung buhay pa siya, sabi niya,
sana magkita-kita tayo habang buhay pa ako. Sabi ng wish niya, no? Eh, tatlo na lang sila magkapatid. Hindi pa rin natupad yung wish niya. Ngayon, kung kailan mamatay, di siya magkikita-kita. Sabi ko, ano pa ang Oo nga. saysay? Oo nga. Usually, Hindi na alam ng patay. di ba? Parang yung buhay pa hindi mo pinupuntahan, di ba? Kung kailan patay mo, tsaka dan pupuntahan. Ay, hindi na niya namalayan yun. Nananangis ka pa, iiyak-iyak ka pa. So, sabi ko, kaya nga sabi nga, ang mabuting Kristiyano nandun sa gawa, wala sa salita. So, Ipahayag mo ang pagmamahal mo habang buhay pa, habang may pagkakataon. Amen. Habang nakikita mo bang nasa kama yung mahal mo sa buhay, nanay mo, lola mo, puntahan mo na. Huwag mo na hintayin yung pag wala na, doon ka pupunta. Ano pang saysay? Nasaan pa yung, wala na espiritu. Wala nang buhay, hindi niya na mararamdaman na, Hindi na alam. Oo, hindi niya alam na lumalakas alam mo ba lumalakas yung pasyente pag may sakit na dinala mo siya? Lumalakas siya, nabubuhay pa siya lalo. Nagiging parang strength Nagiging strength Nag-hope, nagkakaroon siya ng hope. Oo, hindi yung, hindi na, wala na pag So tayo mga Pilipino, minsan nalulungkot ako, sabi ko, sana naman hindi naman tayo magkikita ng ganito lagi. Kada nagkikita lang tayo pagka may ganito Pwede ba yung mga buhay na buhay muna, yung mga natin tayo magkita? Lagi kong ginaganon yan, brother, dun Lalo na yung nasa ibang bansa, no? Sana naman pag buhay pa, doon pa tayo magkita-kita, hindi yung ganito. Ang ingay ko pa, brother, John. Alam mo naman ako, vocal ako Hindi naman ako nagsasalitang, walang preno talaga, bro. Talaga sasabihin ko yung nasa loob ko. Siyempre, para maramdaman ng lahat na... Kasi kung ano naman ang tama, di ba? What's wrong with speaking what is true, right. Di ba? Or what is right, di ba? So, yun nga, at doon mararamdaman nila yung bang, tama naman pala dapat ganun. Ako nga, pinunta ko pa sa Amerika yung isa sabi ko, tita, uwi ka na. Sabi ko, siya lang pinunta ko para sabihin ko yung mensahe, At hindi rin tumagos. Pero, di bale, sabi ko, pagdadasalan lang kita. Ganun po yun. Kung tayo nagmi-mission, gawin po natin na diretsuhin na natin kung ano yung mission natin para sa kanya. At maramdaman naman niya yung mensahe mo. I-concern ka para sa pamilya niya. Maging instrumento tayo ng peace, reconciliation. Yan. Yan po yung yan po yung sinasabi nga mensahero ka na. So kung gusto mo maging mensahero ka, gampanan mo yun at ang Diyos nang bahala. Siya nang bahala ang gagawa kung paano sasabihin yun at paano mo gagawin. Walang imposible. Malayo. Kahit malayo. Pag dinisal mo, mararating mo yan. Dinisal. Amen. Imagine ako dinisal ko. Narating ko. Sabi ko, gusto kong makita si Ganon. Bago namaya pa, nakita ko sa US, Brother John. Namaya pa. After nung nagkita kami, sayo niya, nabanding ko yung mga klase ko. So, ganun talaga. At least meron ka nagawa. Point ka na yon. Point na yan sa'yo. Kay God. Kaya po, mahirap po maging mabuting Kristiyano. Pero, mahirap pero hindi imposible. Opo. Kaya po mahirap dahil kailangan talaga taligdan mo yung sarili mo. Iiwanan mo talaga At pati yung laman ng bulsa mo, talaga hindi mo iisipin kung magastos para pumunta doon, di ba? Wala kang iniisip Kasi yung purpose mo, yung gusto mo yung talaga yung may goal ka talaga na bakit ka pupunta doon. Okay. At meron, Ito, Brother Hermie, gusto ko lang sundan kasi yung iyong testimony na yan. Nabasa ko dito kay Sister Cheryl Alayay. Nakaka-bless kasi yung mga kapatid natin na gustong-gusto mag-attend. Yung kapatid ko nga, sabi na nakakatuwa dahil nagpa-drive sa kanya, pero sabi niya, dapat before 1 makauwi tayo. Yung puso niya talaga gusto niya pumunta sa prayer meeting. Kaya po sinasabi niya sa nagpa-drive niya na pwede naman kasi bukas yan, sana bukas na lang tayo umalis. Yung puso niya talaga gustong pumunta, kaya po
nakakatuwa po si Ronald, sabi niya, si Brother Ronald, di ba? Yung, kasi si Brother Ronald, ang hanap buhay niya, meron siyang mga foreigners na amo na na dinadrive niya. No? Nakakatuwa, no? Yung nakakaiyak, nakaka-bless, no? Si Sister Olive Saludes, di ba? Hirap na hirap sa pera. Pero sabi niya, pa-pray po, Brother June, na nawa makapunta ako sa face-to-face sa Sabado. Di ba? Kung sino pa yung hirap magpunta, no? Yun ang nagdindesar na magpunta. Di ba? Yung mga may facility na magkapunta, hindi nagpupunta. Si Brother Hermie nga, kahit malayo din siya, di ba? Punta din. Tsaka dinadamay pa yung iba. Di ba? Dinadamay pa yung iba. Kaya tama yung ginagawa din ni Brother Hermie na maging inspirasyon tayo ng iba, no? Draw them closer to Jesus. Parang si John the Baptist, no? Halika, kay Kristo tayo pumunta. Kaya po, sana maging inspirasyon ng bawat isa sa atin. Hindi lang sa lahat po, gawin natin maging daan po tayo. Ang sino ako, member, isang maliit na community, pero pagka nagsama-sama, isang malaki na po yan. Isang buo na yan. So, hindi na kailangan ng marami. Ang kailangan na po magkaisa. Sabi nga, 1 or 2 or 3 are gathered, that Jesus Christ is in the midst of us. Lalo na kung mas marami tayo. Maghawak-hawak tayo at maramdaman natin ang Espiritu. Nandyan siya. At hindi ka na kailangan humiling. Batid na ng Diyos ang puso mo kung anong laman ng puso mo. Amen. Ay kung sina Sister Sula at saka sina Sister Rosana makakapunta sa prayer meeting, pupunta yan eh. Totoo po. Sister May, bago tayo magdasal. Amen. Kaya yan, yung panawagan ng ating Panginoon, hindi naman panawagan namin to, no? Panawagan ng ating Panginoon. Bigyan natin siya ng mas maraming time kaysa sa sarili natin. Umalis tayo sa ating comfort zone. Ang panawagan ng Panginoon ay may kalakip na konting sakripisyo, no? Pero yung kapalit naman ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon tulad ng buhay na walang hanggan. Amen. Kasi yun ang ini-aim natin lahat ay makakamit natin yun, no? Basta bigyan natin talaga ng mas maraming oras ang ating Panginoon. Amen. Brother Hermie, bago tayo magdasal. Opo, at paalala lang po kung sa Sabado po magkita-kita po tayo. Na masaya po tayo at tatandaan po natin, kailangan maging masaya po tayo at may ngiti. Paramdam po natin talagang welcome po natin ang isa't isa sa 2026 sa first face-to-face natin. Okay po, God bless po sa inyo lahat. Tayo po'y manalangin. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Ano nga po bang masasabi natin sa umagang ito kundi Jesus, salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, nais na naman po namin magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa amin, Lord. Tunay nga po, Lord, na ang pag-ibig mo siya nagpapaikot ng mundo. Kaya, without your love, Lord, there's no reason for us to live and to exist, Lord. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw nagbibigay ng lakas ng loob sa amin para harapin namin ang buhay na ito, Lord. Maging ang mga dumarating na pagsubok, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi kami nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa amin na makapangyarihan sa lahat, na laging mas higit na mas malaki kaysa anumang pagsubok na dumating sa amin. Lord, alalahanin mo mga anak mong minamahal sa Sambayan ng Sinoco family na kasalukuyang nasa pagsubok, Panginoon. Lord,
paggalingin niyo po si Sister Aja, Lord, sa kanyang karamdaman. At sana, Lord, maganda ang lumabas na mga resulta ng mga testing sa kanya, Panginoon. Bigyan mo siya ng dahilan para maranasan, Panginoon, ang tunay na kaligayahan na nagmumula sa iyo. At ganoon din po ang aming kasama din po na isang bata na may cancer, si Jason, Lord. Kabagan mo siya. Patuloy ko po siyang pinagdarasal sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na may sakit, Lord. Alam ko hindi mo sila nakakalimutan. Kaya, kabagan mo kaming lahat, Panginoon. Kaming mga makasalanan. And thank you, Lord, for keeping us safe at all times. And all of our loved ones, Lord. Ang pagbabiyahe ni Brother Rico, Lord, andun yung iyong mapagpalang mapagkalingang presensya, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa Bayan ng Sinok family. Pasasalamatan ko na namin, Panginoon, sa magandang panahon na bibigay mo muli, Panginoon, para sa mga anak mo sa Bayan ng Sinok family sa darating na face-to-face prayer conference sa Santa Ana. Sa buhay po namin, sa Sambayan ng Sinok family, wala kaming gagawin kundi, Lord, pasalamatan ka at dakilain ka at pagsigawan ang kabutihan mo. Wala na kaming ibang kaligayahan pa sa Sambayan ng Sinok family. Ikaw na lamang, Panginoon, at wala na iba. Ito po ang aming samot panalangin. Lahat po ito ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at ang lahat po ay magsabing Amen. 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 Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Okay, at pagpapalamanin ko lang si Sister May. Sister May? Amen. Maraming salamat, Brother June, Brother Hermie, at sa lahat ng mga kapatid namin na nakasama namin sa oras na to, no? Have a safe flight, Brother Rico. And God bless us all po. Bye-bye po. Yeah, miss ka na raw niya. Bye-bye po. Umiiyak nga eh. Umiyak na po yun. Sige po, bye-bye po. Brother Rico, ba't di mo rin batiin si Brother Jess? Okay, at pasalamatan na natin ang mga